Ayon sa National Food Authority, posibleng magtaas ng presyo ng bigas pagsapit ng buwan ng Hulyo, kung kailan magsisimula ang kawalan ng ani. Kaya naman naisa na ng NFA na mag-angkat ng bigas para di kulangin sa supply pero hindi pa rin sila pinapayagan. Narito ang report. Gustuhin man daw ng mga tindahang ito na magtaas ng presyo ng itinitinda nilang bigas, hindi raw muna nila ginagawa. Baka raw kasi ayawan sila ng kanilang mga suki. Ito'y kahit pa tumaas na raw ng 50 pesos kada kaban o piso kada kilo ang presyo ng nakukuha nilang bigas mula sa kanilang supplier. Wala daw tumataas daw yung bigas pero sila nagdagdag na po, kami hindi pa po eh. Yung mismo kinukunan namin, nagtaas na sila. Bakit daw kami hindi nagtaas? Sabi ko hindi kami pwede magtaas ng bigas na yung iba hindi naman nagtaas. Kaya raw nila ang piso hanggang 2 piso kada kilong bawas sa tubo, pero pag sumobra pa doon, ipapasa na nila sa mamimili. Sabi ng National Food Authority, ang pisong dagdag kada kilo ay normal na galaw daw ng bigas pagkatapos ng anihan ng Marso hanggang Mayo. Traditionally, gano'n naman, pag lumalapit tayo doon sa lean supply month, ay talagang tumataas ang presyo. No cause for alarm or for panic yung pagtaas ng presyo. Ang ikinababahala ng NFA ay ang July hanggang September dahil ito ang panahong paubos na ang supply habang wala pa ang susunod na anihan ng October at November. Ang aming buffer stock ngayon ay less than 15 days na lamang. So pagka ganun ang aming buffer stock, much as we want to influence o to flood the market with NFA rice, wala na kaming kapasidad na magbenta ng ganung kadami. Kapag July, dapat nga raw may 1.3 million metric tons na reserba ang NFA para sa susunod na 30 araw. Kaso hindi pa rin sila pinapayagang mag-import para punan ito. Bibidding pa po yun, so that would take 1 month, and then the dispersal operation would also take another month. So 2 months po yun. So palapit na po yung lean months natin. So sana yun ang sinasabi ng NFA namin na kailangan sana maaprubahan yun. Kapag tumataas ang presyo ng commercial rice, umaabot sa 20% ng merkado ang hawak ng NFA. NFA rice kasi ang alternatibo ng nagtitipid na pamilya dahil 10 piso kada kilo itong mas mura sa pinakamurang commercial rice.